Welcome back sa akin channel mga kaswit at magandang araw sa inyo. So aminado na nga ang Kongreso, ang mga buwayang kongresista na nahihirapan silang makakuha ng botong 1/3 para pagboto-botohan na ang impeachment ni Vice President Sara sa plenaryo. Baka nga siguro kaya nila pinatatagal. Kaya siguro sila bumuo ng 60-day sessions. Siguro enough time yon para ma-persuade nila yung mga bumoto na umatras doon sa impeachment. Well, hindi na nila ito maipagkakaila dahil heto sa interview na naman ni Ms. Karen Davila. Nadulas ang isa sa kongresista na gustong-gustong maipasa na ang impeachment ni Vice President Sara. Panoorin natin ito. Expected that. Yes. Yes, Now, you did announce, I find this interesting, you did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the vice president. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Nabilang yun na yun. What do you think should happen next? Ito na. Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with the hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes. Yes, and doon. this statement was based on conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. Oh, But nagbago based na. on, Will they be more? More or will they be less? Les. I'm not sure. I would think that it would be less. Ayun. Just because there are concerns by some colleagues about the coming elections, Totoo. and Yari kayo. alliances have to be made in the coming Sa 2028 months. kasi kayo In babawian. any case, So kumbaga, wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan. Na kumbaga, yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente. Babaliktad. Ngayon, sinasabi sa inyo, wag na. yes, Ganun ba I yun? will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. All right? Ang pangit ng ngiti niya. Dapat ka bang ngumiti? Hindi, wala naman nakakangit, wala naman nakakatawa sa iyong komento sa tanong ni Ms. Karen Davila. Di ba ang creepy? Ngingiti ka, wala naman dahilan. Para rin itong si Stella Kimbo 2.0. So, base sa kanyang sinabi, wala na silang numbers. Di gaya ng nakaraan, nung isang taon, na yung mga bumoto pa sa impeachment laban kay Vice President Sara ay parang nag-aalinlangan na bumoto ulit ngayong taon dahil darating na naman ang 2028 elections. So dito sila nakapag-isip-isip, ay boboto ba natin to para ma-impeach? Paano sa 2028 elections? Baka bawian tayo ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte? O kaya ngayon siguro pinapatagal nila itong impeachment na ito sa Kongreso. May pa-mini trial sila. Para siguro may time pa sila para lambingin. O di kaya bigyan na naman ng maleta itong mga buwayang kongresista na ito na nag-aalinlangan ng bumoto ng yes para sa impeachment ni VP Sara. Well, ayon nga sa mga bali-balita talaga, ay wala talagang numbers ang Kongreso. Malabo ang 1/3 votes ngayon taon para ma-impeach si Vice President Sara. Kaya siguro yung pinupush ngayon na mini trial ay pang smear campaign para kay Vice President Sara, para hoping sila, nagbabaka sakali sila na bumaba
ang ratings ni Vice President Sara. Bumaba yung credibility. At isa lang din ang naiisip kong solusyon kung sakaling may mga bumoto pa rin ng yes para ma-impeach si VP Sara. Let's say 2028 elections na. Lahat ng mga bumoto ng yes para ma-impeach si VP Sara, tapatan sa 2028 elections. Bawat distrito may tumakbo dapat para kalabanin yung mga pumirma ng yes sa impeachment. Pero gaya nga ng sabi niya, confirming the majority of votes without scrutinizing the evidence and the witnesses. Alam na natin na luto. Siguradong mate-technical na naman ang kongreso nito. At saka siguro ngayong second round, baka nagkaonsehan na itong mga kongresista na ito. Kung nung nakaraang taon, wala sigurong lamangan sa bigayan, sa maleta, ay baka ngayong second round, baka may nagkaonsehan. Baka ang iba ay hindi nakatanggap. Kaya yung iba, maaaring bumaligtad. Pero ito lang nauhuli pa rin itong si Representative Zamora sa kanyang sariling bibig. She just confirmed niya na premeditated na ang impeachment. And it was planned from the start na dineclare na niya na meron talaga silang numbers na boto para ma-impeach si VP Sara. So meaning, regardless of the result ng kanilang pamini trial, itutuloy din nila. Dahil nga, baka bayad na sila. Hindi ba? Ewan ka ba sa mga pro-admin na ito, parang ang eengot lang sumagot. Nauhuli sila sa sarili nilang bibig. Kaya nga lang, bakit inamin ito na less number of votes? Bakit? Less na rin ba ang budget? At saka sinong engot lang ang pipirma ang magsasabi ng yes, ang boboto ng yes para ma-impeach si VP Sara? Hello, patapos na yung termino ni BBM. Yung iba dyan, I'm sure, makukulong kayo. Tain na nga lang ang tingin sa inyo ng taong bayan dyan sa Kongreso. Well, baka tama nga ang chismis ni Atty. Trixie Cruz Angeles na wala talaga o kukulangin ng votes ng mga kongresista na ito para ma-impeach si VP Sara. Kaya siguro pinupush na lamang nila talaga na matuloy ang mini trial para smear campaign nga naman ito kay VP Sara para masira ang kanyang reputasyon, ang kanyang imahe, para bumaba ang kanyang ratings. Para nga naman sa 2028 ay baka daw may pag-asa na hindi na iboto si VP Sara. Yun lang akala ninyo. Ngayon pa nga lang sa nangyayari sa Pilipinas. Sawang-sawa ng mga Pilipino. Ayaw na sa Marcos administration. Tsaka habang sinisiraan nyo pa si VP Sara, ay lalo lang siyang pinagkakatiwalaan ngayon ng taong bayan. Yun ang katotohanan. Kaya good luck na lang mga buwayang kongresista sa inyong 1/3 vote. Ano ang inyong opinion mga kasweet? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.